I-give up ko na naman ba itong sitwasyon ko to para sa ibang tao? Paano naman ako? Boundaries, classmate. There's nothing wrong to say no sa mga bagay na hindi ka komportable or sa mga bagay na ayaw mo. Hi classmate! Kumusta po kayo? And ito, nagbabalik po ulit tayo sa pagbablog. And unang topic natin, napakaganda kasing quote toys. Comparison is the thief of joy. Kaya sabi ko, gusto kong i-expound na lang itong topic na to. Kaya start tayo sa number 1. Okay? Social comparison. Anong ibig sabihin nito? Classmate, tandaan po natin. Kaya medyo stressful ang life ngayon. Kasi syempre, magandang naidulot sa atin ng internet kasi ang dami natin natutunan, ang dami natin nakikita, but at the same time, dalawa po ang effect. Pwedeng nakaka-motivate sa'yo, nakaka-inspire, or pwedeng nakaka-down sa'yo, nakaka-depress. Kaya always use yung social comparison na mas ma-inspire ka. Ako, dinadaanan ko rin naman to. Minsan, syempre, may mga bagay ka na pag nakikita mo, parang ako mismo nai-stress kasi I'm a very competitive person. But end of the day, may taong mas magaling sa'yo, may taong mas gwapo sa'yo, may taong mas successful sa'yo. Bottom line, ganun ang buhay. Kaya sa akin, ang iniisip ko na lang, pag minsan may mga ako nakikita na imbis ma-inspire ako, nai-stress ako, ina-unfollow ko muna or dinidelete ko para hindi ko na po makita. Basta ako, lagi kong inaalagaan yung aking mental health na dapat lahat ng pinapanood ko, mas nai-inspire ako, mas lalo ako nanggigigil na magsipag at ayusin yung buhay ko. Kaya dapat ganun ka din classmate. Always remember this, pag ang isang bagay hindi na nakakatulong sa'yo, wala pong masamang ikat mo muna yan. Number 2, cultivate a mindset of gratitude. Kasi lagi ko itong sinasabi classmates, even sa mga kasamahan ko hindi naman importante kung ano ang nangyayari sa'yo. Ang importante, how you react sa nangyayari sa'yo. Kasi, regardless anong nangyayari sa'yo, pwede kang maging masaya. Actually, classmate, kwento ko to. May isa akong inahandle na isang hub, isang grupo to, mga 7 silang lalaki. For 6 months, halos wala silang pay-in. Wala silang naka-close deal na sales. Ngayon, kinausap ko ng maayos. Sabi ko lang, sige, pag nagkaroon kayo ng sales for this month, lilibring ko kayo, magkakaroon tayo ng out of town, makakasama niyo ko the whole day, at magkakwentuhan tayo at magbabanding. Alam mo ba, classmate? After nun, isang buwan lang, lahat sila may na-close deal. Now, after nun, minute ko sila, kumain muna kami, tapos in-explain ko sa kanila. Sabi ko, ito question ko sa inyo. Meron na ba tayong out of town? Sabi niya, wala pa. Sabi ko, ba't kayo nanggigil? Ba't kayo na-excite? Kasi syempre, makakasama ka namin. Now, sabi ko, ito yung bottom line. Sana ma-realize mo na, yes, naman nakaka-inspire din siguro kung kasama niyo ako, pero hindi ba mas nakaka-inspire kung magbago buhay mo? Hindi ba mas nakakagigil na makukuha mo pangarap mo, makakabili ka ng mga gusto mo, makakabili ka ng sasakyan, makakabili ka ng bahay, makakapag-travel ka ng iba't ibang bansa? Di ba mas maganda yon? Now, bottom line para sa akin, irregardless ano man ang sitwasyon mo Pag nakita mo kung saan ka papunta in the future, kikiligin ka naman talaga. Kaya nga kayo nagsipag ng sobra kasi yung future, nakita nyo, makakasama nyo ako, makakabanding nyo ako. Mas dapat kiligin ka sa buhay na nag-aantay sa'yo. Kaya sa akin, classmate, ganun din. Irregardless anong nangyayari sa'yo, be thankful about it. Sabi nga, tingnan mo palagi kung ano yung maganda dun sa nangyayari sa'yo. Bigyan ko yung example. Nawalan ka ng pera, isipin mo na lang may kapalit yan na mas malaki. Kaya siya nawala kasi para ka mas magsipag, para ka manggigil kasi mapapalitan siya ng bago. May mga kaibigan kang hindi na kayo jive, nag-iiba na kayo ng gusto, and be thankful about it kasi at least magkakaroon ka ng bagong set of friends na mali mo, doon na kayo mag-jive. In short, kahit ano pang nangyayari sa'yo, meron at meron yan positive. Diba? Meron yung positive na makikita ka dyan. Kaya para sa akin, doon ka mag-focus. And isa pa, classmate, wag ka magkakaroon ng bitter attitude. Kasi nagkakaroon siya ng energy entanglement. Anong ibig sabihin nun? Example, ito, true to life to. May isang babae. Yung asawa niyang lalaki, sumama sa ibang babae. In short, mag-asawa na sila. Sumama pa yung babae, yung asawa niyang lalaki sa ibang babae. Tapos, alam mo, galit na galit siya doon sa babae. Sabi niya, grabe naman ang babaeng to. Pumatol pa sa may asawa. Hindi niya ba alam na may asawa na yan? Kadiri naman siya. Grabe yung energy yung binibitawan niya. And guess what? After a few years, nagkaroon din po siya ng karelasyon na may asawa din. Kasi yun yung focus mo Yun ang energy mo. Kaya classmate, pinakamaganda kung meron taong gumawang hindi maganda sa'yo, bless them and wish them luck. Na sana mas maging okay ka, sana mas maging maganda buhay mo kasi by wishing them ng gusto mong buhay na maganda,
hindi mo na-realize ang nawi-wish mo pala sarili mo. And it's the same vice versa. By wishing them na pangit mangyari sa kanila, bumabalik din sa'yo. Kaya classmate, there's nothing wrong maging maganda or maging mabuti sa mundong to kasi binibigay naman talaga lahat ng gusto natin. Okay, Dax? Number 3, embracing our uniqueness and individuality. Okay? In short, classmate, lagi kong sinasabi, meron tayong fingerprint. Walang fingerprint na pare-pareho. Ultimo magkapatid, magkaibang fingerprint. Ibig sabihin, you have your own journey, you have your own success, you have your own failures. Don't ever compare kung ano man ang nangyayari sa'yo sa ibang tao kasi magkakaiba sila ng kwento. At the same time, hindi mo naman alam yung lahat ng kwentong nangyayari sa kanila. Kaya focus, become a better. Kung sino ka kahapon, mas maging better ka ngayon at mas maging better ka in the future. Doon ka lang mag-focus kasi I know, classmate, try to imagine na lang na you have your own movie na ikaw yung bida. Kaya ibig sabihin, may kanya-kanyang up and down, may kanya-kanyang story. Kaya be happy kung ano man ang nangyayari sa'yo kasi it is designed that way. Number 4, avoiding the pitfall of perfectionism. Ako, may problema ko rin to paminsan-minsan na I really wanted to everything to be perfect. Kaya lang hindi talaga ganun eh. May mga mali talagang mangyayari. Kaya mas maganda, mahalin natin yung correction, mahalin natin yung kailangan talaga maging better pang bawat isa. Na parang ako, na-realize ko to sa isang training namin, na meron training. Sabi nung trainer, magdala kami ng ballpen, coupon band. To cut the story short, pagdating namin doon, may mga ibang nakakalimot ng ballpen, nakakalimot ng coupon band. Ang kagandahan, yung trainer pala, ginawa niya, since 40 attendees, nagdala na siya ng 40 na ballpen, na 40 na coupon band. Na meron kahit lahat man hindi magdala, meron pa rin silang mapoprovide. And ganun ang pagiging leader eh. Ganun ang pagiging magaling mo. Kaya sabi ko, oo nga, no? Kasi expected, we need to accept na normal ang pagkakamali, lalo pag mga bago ang hinahandle mo. Kaya dapat maging open ka sa changes. Ganun yung pinakamadali. Kasi yung perfectionism or pagiging perfect, okay siya. Kaya lang, ang problema naman siya, paminsan-minsan, magkakamali at magkakamali pa rin. Kaya mas maganda, natin na yung pagiging better. Doon tayo mag-focus. And number 5, ito, napakaganda po nito. Kasi, ano tawag yan? Magkaroon tayo ng tinatawag na self-compassion sa sarili natin. Okay? Kasi sabi nga, lagi nating minamahal yung ibang tao, pero nakalimutan natin, mahalin natin sarili natin. Kaya, sa self-compassion, isang topic ko dyan is be mindful. Ano ba ang lagi mong sinasabi sa sarili mo? Diba? Dapat lahat ng sinasabi mo sa sarili mo is encouraging, na motivate ka. Huwag mo naman masyadong saktan sa sarili mo na lahat na lang ng pagkakamali mo, inuulit-ulit mo sa kanya. Ikaw kasi ganito ka, ikaw kasi ganito ginawa mo, dapat ganito, dapat ganito. And mas maganda rin na damihan mo lalo na, magaling ka naman, dati nga nalagpasan mo eh. Dati nga ganito lang napuntahan mo ngayon, ganito na naging achievement mo. In short, alagaan po natin yung lagi natin sinasabi sa sarili natin kasi walang ibang kasama ang sarili natin na pinakamadalas kung hindi sarili mismo natin. Practicing self-care, napaka-importante din, classmate, na may mga tao na laging nagsusumika para sa ibang tao. Di ba, marami akong naririnig na hindi nila magtitipid na lang kasi yung kapatid ko, magtatipid na lang kasi nanay ko, titipid na lang ako kasi may ibang paggagastos sa pamilya ko. Now, there's nothing wrong naman tumulong, pero wag mo rin naman syempre kalimutan kung sino ang dahilan bakit ka kumikita. Ikaw yun. Kaya, hindi naman po kasalanan kung magkakaroon ka ng konting luho na magpapasaya sa'yo, lalo na kung ikaw naman ang nagsusumikap. Walang masamang manood ka ng sine, hindi po mali na bilhin mo yung gusto mo, hindi naman mali minsan kung gusto mo paminsan-minsan kainin yung gusto mong kainin. There's nothing wrong kung paminsan-minsan naman. Basta ang importante, dapat mapasaya mo pa rin ang sarili mo. Habang pinapasaya mo yung ibang tao, matuto ka rin na pasayahin syempre sarili mo. At ito, sunod, set boundaries. Ito, classmate, na set boundaries. Grabe, ano ko to? Lately ko lang to natutunan kasi buti na lang si Tin, lagi ako nako-correct sa ganyan kasi ako may ugali po ako na CS. As much as possible, ayaw kong tumanggi kung anong sinasabi sa akin or hinihiling sa akin. Talagang pagbibigyan ko, may ganun po akong mentality eh. Now, doon ko na-realize na bakit minsan nagiging mainitindi ng ulo ko kasi wala nang natitira sa akin. Actually, ngayon experience ito, mayroon technocrat, mayroon sport fest. And dapat alas 8 ng umaga nandun ako sa venue. And actually, nag-try talaga ako na
hanggang 7:20, gising, hindi na ako natulog kasi sa ko didiretso na ako sa venue. Kaya lang, pumapatak naman sa isip ko na, ang tulog ko talaga mga 5, tapos gising ko mga 12. Kaya sabi ko, i-give up ko na naman ba itong sitwasyon ko to para sa ibang tao? Paano naman ako? Kaya, first time ko to na nag-cancel ako sa kanila. Kasi pupunta na lang ako dyan, pagkagising ko, kita-kits na lang. And masarap sa pakiramdam din na nagkakaroon ka ng boundaries minsan sa mga ibang tao na, syempre, focusan mo rin sarili mo. Kaya sabi ko right now, kaya nga lagi kong mantra, maliban sa gusto kong kitain, yung gusto kong kitain. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung magkano yun. Pero ang lagi kong unang mantra, I am happy. I am happy. Kaya yun ang pinakagusto ko na ngayon maging masaya habang tinatrabaho ko pangarap ko, maging masaya habang nandyan na yung mga pangarap ko kasi minsan yung nakakalimutan ko rin na kakatrabaho. Pag andyan na parang binabaliwala ko lang. Sabi ko, para saan pa pinaghirapan ko to kung pagdating ng oras hindi ko naman pala siya ma-appreciate. Kaya boundaries, classmate. There's nothing wrong to say no sa mga bagay na hindi ka komportable or sa mga bagay na ayaw mo. Dagdag ko pa to. Siyempre, celebrate achievement. Oo, small or big achievement, i-celebrate mo. May effort kang ginawa dyan. Kaya dapat i-celebrate mo yan para siyempre mas lalong tumaas at lalo kang manggigil sa sarili mo. Seek help. Ibig sabihin, if you need help, there's nothing wrong na humingi ka ng tulong. Sabi nga nila, pag humingi ka daw ng tulong, it is a sign ng strength. Hindi siya sign ng weakness. There's nothing wrong to ask kung di mo alam kung anong gagawin. There's nothing wrong na humingi ng tulong. Pero wag naman yung lahat, di ba? Baka abusuhin mo naman. Ibang usapan naman yun. Pero ang point ko yung may gusto kong ma-achieve na goal. Tapos parang nahihirapan ka, di magtanong ka dun sa mga taong marunong. Hindi ka bawasan ng pagkatao mo yan. Classmate ko, ako meron akong skills. Sobrang galing ko dyan. I really don't care kung anong iisipin mo sa akin. Ang importante sa akin, ma-achieve ko kung ano yung goal ko. Number 6, setting personal goals and milestone. Ibig sabihin nito, classmate. Dudugtong ko lang doon sa isang sinabi ko, you have your own journey. Kaya ang importante, mag-focus ka. Yes, okay naman na tumitingin ka sa mga achievement ng ibang tao, pero mas mag-focus ka sa achievement mo. Dati bang di mo ito nagagawa? Ngayon, ito na. Dati ba kinikita mo 5,000? Ngayon, 10,000 na. Dati bang mahihain ka? Ngayon, kumapal ang mukha mo. Dati bang hindi ka nakakapunta sa ganitong lugar? Ngayon, nakakapunta ka. That is already an achievement. Kasi pag lagi mong ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao, malulungkot ka talaga eh. Kaya walang masama maging inspiration sila, pero mas mag-focus ka sa sarili mo. Kasi lagi kong sinasabi, where attention goes, the energy flows. Kung anong pagtutuunan mo ng pansin, yun ang lalaki at lalaki at lalaki. Both positive at negative. Kaya kung meron kang achievement, meron kang mga personal milestone, dun ka magfo-focus, mas lalo kang manggigigil na ulitin yon, mas lalo kang manggigigil na ulitin yon, mas lalo kang manggigigil na palakihin yun, at baka pagdating ng oras, yung mga taong iniidolo mo, ikaw na pala yung naka-achieve ng mga ganun klaseng achievement. At number 7, creating a digital boundaries. Kasi sa panahon po natin ngayon, di ba? Ako, minsan problema ko rin po talaga to na grabe ako mag-cellphone. Kasi nga, nandito na lahat sa akin. Trabaho, paglilibang, communication. Kaya minsan halos hindi mo na matigilin mag-cellphone. Kaya ngayon, magkakaroon ako ng limit sa screen time ko. Magkakaroon ako ng limit. Second, ginagawa ko na to before. Dati pag nasa Manila ako, maglalakad-lakad ako sa mall at hindi ako nagdadala ng cellphone para wala talaga akong choice. Kasi importante din na magkaroon din tayo ng tinatawag na post sa digital world kasi halos dyan na umiikot buhay natin. Kung magiging tanong mo naman, medyo nahihirapan ka, gawin mo yon sa mga bagay na wala kang choice. Ibig sabihin, iwanan mo nga cellphone, maglakad-lakad ka. Or pag maglalabas kayo ng friends nyo, magkaroon kayo ng ruling. O sige, 30 minutes, walang cellphone time, kwentuhan tayo. Kasi, di ba, minsan nawawala na tayo ng connection kasi puro tayo cellphone ng cellphone. Kaya importante din magkaroon ka ng boundaries sa mga digital na gadgets na meron tayo. Kasi, iba pa rin yung nagkakaroon. Masarap sa pakiramdam, classmate, na actually, pag nagja-jogging ako, syempre, hindi ka makapag-cellphone kasi tumatakbo ka. Pero ang good thing nun, ang sarap pa rin naman sa pakiramdam. Kaya minsan kung stress na stress ka, tip ko po sa inyo, ang kailangan mo lang mag-post. At number 8, present moment awareness. Ito, napakasimple.
enjoyin mo yung moment na nandyan sa'yo ngayon. Naliligo ka, enjoyin mo. Namnamin mo yung amoy ng shampoo, yung dulas ng sabon, yung sarap ng lamig na tubig. Namnamin mo yon. Pag kumakain ka, tigilan mo muna mag-cellphone, walang cellphone. Lasahan mo yung pagkain, tikman mo kung gaano kasarap yung pagkatimpla niya. Nguyain mo ng dahan-dahan na lasang-lasa mo mismo yung kinakain mo. Kumbaga, pag namamasyal ka, minsan, okay naman mag-picture, okay din naman mag-videos, pero may moment ka rin na tinitingnan mo na, wow, ganito na pala buhay ko. Wow, ganito na pala nararating ko. Wow, parang kailan lang. Ito yung pinapangarap ko, pero ngayon, nagiging buhay ko na. Kaya classmate, enjoy natin kasi sa mundo natin ngayon, we are very lucky to be born sa mundong to kasi napakadali po ng lahat because sa mga digital na nangyayari sa online, lahat na po pagyaman, madali, matuto, madali, lahat ng problema, madali kasi itatype mo na lang sa Google, manood ka lang ng YouTube, napakadali na po lahat. Kaya para sa akin, classmate, gandahan mo lalo buhay mo ha, para mas marami tayong magkatulungan, magkahilahan, tayo makabagong Pilipino na maghihilahan pataas, tayo makabagong Pilipino na magtutulungan para mas mapabago din natin ang buhay ng bawat isa. Kaya sa last message ko ha, stop comparing yourself sa ibang tao. Kasi pag kinumpara mo, yan ang magiging start ng pagiging malungkot mo, yan ang magiging start ng downfall mo. Kasi end of the day, lagi kong sinasabi, ang mundo natin is diversify. Ibig sabihin, may mga taong iba't iba ang gusto. Kaya don't ever wish na lahat ng tao magustuhan ka. Don't ever wish lahat ng tao maintindihan ka. Mag-focus ka lang dun sa magaganda. Mag-focus ka dun sa mga kaibigan mo na napupush ka lalong baguhin ang buhay mo. Manood ka, makinig ka ng mga bagay na mas lalo kang nai-inspire. Kasi para sa akin, classmate, you deserve to be happy. And bakit ka deserve to be happy? Tinapos mo ba naman ang video ko? Kaya wag na wag kang magtitipid, mag-comment kung anong na-experience mo at anong natutunan mo kasi simula ngayon, gagawa naman tayo ng mga videos. Okay, Docs? Kaya dito na muna ang classmate. Again, bye-bye!